Guys, good morning. Good morning po. Ayan, nakaalis na po yung mga trabahador natin. Si Sansan walang klase yata kasi nandito pa. For today's video guys, ayan yung panahon namin. Magdamag po na umulan. Magdamag po na umulan na ngayon naman medyo umaambon. Pero hindi po siya yung kaulan na malakas, yung inday-inday lang, pero as in magdamag po siya. So magdamag yung ulan, trinay ko pong paandarin yung motor ng tubig namin for today's video pala. Nakakahigop naman siya pero pareho lang po ng dati, yung paano lang, pabugso-bugso, yung mahihigop lang. So maaga siya, pagka maya-maya, siguro mga 10 minutes na ugong bago po siya makahigop ng tubig. So, parang maano talaga yung motor namin. Parang masusunog kung ipagpatuloy natin or tuloy-tuloy na pandarin. So, ginawa ko na lang. Medyo na anuhan naman na nagkaroon naman ng laman yung drum namin. Pero mga hindi pa nagkakalahati. Yung ginagawa ko lang, pinuputol-putol ko yung pagpaandar, mga 30 minutes din. Tapos habang kanina po ako nagkakape, naisip ko, tinanong ko si Papa Bits, yung tubo ng puso, kasi yung puso namin, puso negro, lumakas yung agas, lumakas po. Pero yung yung para sa motor, ganun pa rin yung huni ng motor, para po siyang umuugong na talagang naghihirap po niyang higupin yung tubig pataas. Sabi kay Papa Bits, isa lang ba yung tubo at saka puso negro? Sabi niya hindi. So tiningnan ko kanina habang nagbubumba po tayo, iba talaga, iba yung tubo. Sabi ko sa kanya, ano kaya kung dugtungan natin? Sabi pa ng iba, dugtungan natin. Dahil nahihirapan humigop ng tubig yung motor. Ayan po yung hitsura dito. Ayan, ito po yung tubo ng para sa motor. Ayan. Diyan po. Tapos ito naman yung sa puso. Yung sa puso naman, ayan, malakas yung tubig. Parang nadagdagan po yung tubig. Nakakahigop naman po yung motor. Pero yun nga, sabi ko, nahihirapan siyang maghigop ng tubig. So, yung yung magsasuffer yung motor namin. Yung magkakakos na masunog, masira, ganun. So, sabi ni Papa Bits, mamaya daw titingnan niya. Dahil dito po yung tubo. Ayan, naangat siya. Baka hindi po siya umaabot doon sa may tubig portion. Kaya nahirapan siyang humigop. Kasi ayun nga, tingnan nyo. Pag umuulan naman, dito po umaano yung tubig na stuck. Sabi ko kay Papa Bits, ano kaya kung butasan dito, mga lang bilog lang, butasan, makita yung buhangin or lupa na yung tubig dyan po, masipsip po ng lupa yung tubig dito. Kasi pag ganyan, matagal po matuyo. Ayan, nagkakalumot. Ako po yung madidisgrasya dito dahil ako palagi ang nandito sa sa portion. Ako po yung nagdadaan-daan kasi ako po yung malimit magpunta ng Puso Negro. Dahil nga tayo po yung sa tubig. Nakamonitor na mawalan ng tubig sa loob. Yan po yung iniisip ko. Iwan ko kay Papa Bits kung kikilusan niya or plano-plano lang. Ayan. Nagkakalumot dito pag ulan ng ulan na i-stack yung tubig dito. Pag hindi yan kilusan, ako yung magbubutas dyan. Pag hindi inaksyonan. Kanina inakyat ko yan, tiningnan ko po yung tubig kung hanggang saan na. Makyat po ako dito.
yung tubig hindi pa nagkakalahati sa hindi pa nagkakalahati sa drum. Pero nakagamit na si Ronald pagligo at saka si Christian. Sabi ko, aanuhin ko lang, puputol-putulin ko lang po yung pagpaagas na hanggang mapuno yung drum. Kasi nakakapagod talagang maghakot ng tubig doon sa loob. Yan, yung ulan po, pangpaputik lang yung ulan sa daan. Tapos kanina may kalabaw dyan. Siguro may nagsaway. Pinalipat. Kasi naman, dyan sa may daanan pa namin nilalagay. Iwan ko kung sinong nagsaway. Yan, kasi dyan tinali. Tingnan nyo. Mas lalong nagmaputik dyan. Kasi dyan po tinali sa puno ng niyog na yan. Diyan talaga inaano nila sa may daanan. Siguro may nagsaway kasi nilipat. May narinig kasi ako, hindi ko lang alam kung sino po nagano. Ayun, inilagay doon sa medyo malayo. Doon sa may madamo. Yan, doon inilagay. Kasi nandyan, idaanan po yan. Daanan ng mga tao. Iwan ko kung ba't dyan hilig nilang magtali ng kalabaw nila na pinapaliguan, nagagawang kung sa waray nagagawang lunayan ng kalabaw. Nakakaano naman kasi dinadaanan ng mga tao. Yan, papunta doon, daanan. Tapos yung kalabaw dito itatali. Minsan yung kalabaw nandito na sa harapan namin, dito banda. Kasi dyan naman itinatali. Dyan sa puno na yan ng niyog. Iwan ko ba sa may-ari ng kalabaw? Buti nga hindi binabakuran ng may-ari dito yung lupa na to. Okay lang na daan-daanan. Tapos yung may-ari ng kalabaw, hindi marunong mag sa amin. Yan ang namin. Tambayan, hindi naman po siya nabasa. Hindi siya nabasa, guys. Tapos meron pong nag-comment na ba't daw dito ako naggawa ng tambayan sa likod namin, hindi sa harap. Hindi po kami pwedeng ng tambayan dyan sa harap dahil hindi namin yan lupa. At ito naman hindi namin din naman lupa, pero okay lang po kasi ang may-ari nito is kapatid ni Sir Regan. Mas gusto nga nila na dito gawa ng tambayan daw kasi para daw malinisan. Tapos sabi nag-comment po nga, ba't hindi sa harap? Mas delikado naman po dito sa harap kami ng tambayan kasi ayan, niyog, tapos palaging nahuhulog yung dahon ng niyog, mga bunga, at saka ayan, kung dito kasi hindi na amin to lupa. Ang lang po dito space parang lang road right away. So parang dito lang sa gilid. Hindi na po kami pwede dito dito pwede naman po, pero yun nga, yung bunga dyan, kadalasan po dyan nahuhulog yung bunga hanggang dito umaabot. Mas delikado, baka maanuhan yung mga bata or kami magtatambay. Hindi kami pwede dito sarapan. Pwede dito maliit. Parang pwede maggawa ng parang upuan na may sandalan na upuan. Pwede. Pero maano yung halaman. So, yung hinahabol lang naman namin na naggawa kami ng tambayan doon sa likod. Yung kakabitan po ng duyan. Yun lang po. At saka mas okay naman po dito. Ayan, lalagyan po ng tubig yung plastic.
Yan po guys. So, di okay na. Okay na naman. Sinasiya pagduyan na. Ito yung hinahabol namin. Kakabitan ng duyan. Yan. Papunta dyan sa sa tubo. Kung dito kami maggawa ng tambayan, walang kakabitan ng duyan. At dito, pwede naman po, maggawa din po kami ng upuan. Pero delikado talaga yung niyog dyan. Kasi pag nahuhulog yung bunga ng niyog, gumugulong yan. Ito nga, tingnan nyo. Tinalitalian ko na lang yan kasi palaging naanuhan ng dahon ng niyog, bunga, nahuhulugan. At saka dito, nahulugan na ito din. Dito na punit. Tingnan nyo, hindi na pantay. Kasi nahulugan yan. Delikado po kaming dito sa harap. Uy, yung basura mo, dyan mo itinapon. Oh, matawa lang. Gising na rin si Chrislyn. Ayan. Kumakain na po siya ng watataps. Magdamag yung ulan, pero ganun pa rin. Pero okay na yun kasi lumakas din po yung yung agas ng tubig sa Puso Negro. Ayaw. Kuan daspan, kaputit daspan. Ako na lang magsisilhig kay pakuan yung pagwalis, pabalang. Buti na lang nakapaglaba tayo kahapon. So, natuyo, naligpit natin. Yung ligpitin na lang yan. Yan po. Yung mga underwear, short na maliliit. Sugara. Ayaw, ipahangad. Sige, tapon doon. Do. Sada mo. Sus. Tubanwa. Sige, lagay mo dito yung daspan. Diyan lang sa sa harapan. So, paandarin na naman natin para madagdagan yung tubig. Pakinggan nyo yung tunog guys ng motor. Yan. Pag ganyan, nakakahigop yan ng tubig. Nag-iba ng tunog. Pag ganyan yung tunog, walang nahihigop. So, humihigop pa siya. Humihigop. Yan. May nahihigop pa siya pag sa ngayon. May nahihigop pa. Oh. Pag lumalakas yung tunog, may nahihigop na tubig.
Yan, binarinahan ni Papa Bits diyan sa may sa may matubig banda. Bubutasan niya, binarina na lang niya, hindi niya pinidno. Kasi wala kaming mahihiraman ng pidno. Yung pidno na pangbutas. Bakal yun, bakal. Gano'n na lang ni Papa Bits, binarina. Diskarte na lang guys kung paano ang gagawin. Sa totoo lang guys, ako naman po yung nakakaisip ng diskarte. Hindi ko lang magawa. Kaya inaano ko kay Papa Bits na apply. Sabi ko kay Papa Bits, ganito kaya yung gawin natin. Yung Papa Bits nyo kasi pag inutusan, iniisip niya yung yung material. Pagawa daw ko na walang material. Marami naman tayo dyan Oh my gosh. Hayaan lang natin si Papa Bits. Wag lang natin lapitan. Kasi pag nagkakadikit kami, para po kami may kuryente. Nag-i-spark ka agad. Sinasabi niyang utos daw ko na ako ng utos. Wala naman daw material. Kung iisipin, hindi naman talaga kailangan ng mga material yung inuutos sa kanya. Talagang lang siya. Walang ganang kumilos. Kaya ayan, napilitan siyang barina. Para lang makita yung lupa na yung tubig, masipsip din. Wawalisin na lang natin sa banda sa binutasan niya para mawala yung tubig. Yun lang naman kasimple, di ba guys? At ito pa, sabi ko, sabi nga sa comment, kaya daw kung dagdagan ng tubo. So yun nga, tinanong ko siya kung ang tubo sa Puso Negro, tubo para sa motor, kung isa lang. Sabi niya hindi, tiningnan ko nga kanina, hiwalay lang. So ayan, sabi niya, dadagdagan niya. Ito yung pamalo. Ito po yung dadagdag niya. Nakanda na po. Nakanda na. Natatawa lang po ako kay Papa Bits. Kasi, sa isip ko, malakas po sa isip ko, dito tayo sa likod kasi naririnig tayo ni Papa Bits. Malakas yung isip ko na pwedeng ganito, pwedeng gawin ng ganito. Kung kaya ko lang, ako na po yung gagawa. Hindi ko naman kaya. Lang sa isip ko, parang malakas lang sa isip ko na ganito, pwedeng gawin yung ganito guys. Ganito maraming ganito. Baka naman po may magsabi dyan na 53 times tayong nagsabi ng ganito. Yung sa akin lang, suggestion ko lang or opinion na hindi ko naman po kayang gawin. Kaya yun si Papa Bits, nag-uumpisa na po siya. Ito. Makapal kasi yung pag-flooring dito, makapal. At saka season na, kaya yan, matigas. Tas mga malalaking buto po yung dyan.
lagay. Yan, medyo umaano pa yung ano natin. Kakahigupan ng tubig. Sana maano siya. Sana mapuno. Nakapuno naman po tayo ng 2 balde doon sa CR. So, yung drum na lang po yung ano natin, pupunuin. Para hindi na po tayo makapaghakot ng maghakot ng tubig. Pag ganyan na yung tunog ng motor, guys, yan, wala nang nahihigop na tubig. So, yan, papatayin lang muna natin. Ha? Pero wala na, gusto pa yan. Oh, patayin daw muna kasi dudugtungan. Wala na kasing nahihigop. Mamaya-maya naman. Siguro malapit na yan mapuno. Mga 30 minutes naman po natin papaandarin. Hanggang sa makapuno po tayo. Yung dalawa, nandito. Wow! Sleeping Beauty daw siya. Yan, puputulan ni Papa Bits. Tapos, bangin mataktak ka ilarom. Ikaw to. Bumili muna siya ng kupling. Kasi kinakailangan ng kupling. Kupling, asan bang kupling? Anong kupling yun? Yan. Bubunutin. Hugot-hugot pa more. Ang haba. Ay, yan pa lang. Yan pala ka, ano? Yan lang kahaba. Yan lang kahaba, guys. 20 feet ba yan? Ha? Ha? 20 feet? Dino? Ganyan lang kahaba, guys. Yan lang. Hindi muna siya ng kupling daw, kupling. Tapos pandikit. At yung tubig pala sa ilalim hanggang dito lang. Kaya pag hinihigop, nauubos ka agad. Yan. Yan lang po. Dito, tuyo na. Yan po yung dulo. Yan lang kahaba. 20 feet ini. Sabi 20 feet. Baka yung puso. Tubo ng puso 20 feet. Di ko alam. Kaya try namin na dugtungan nga. Yan pala yung kupling. Yan. Dinugtungan na ni Papa Bits. Sakto lang ito. Pari ka na dito ibang akuan. Tubo. Susukol ko. Ha? Susukol? Susukol pa kami. Kun, okay. Yan, guys. Sagad na yan. Ang laki ng ano ng dinugtong namin na tubo. Ang laki pa ng sobra. Ibig sabihin talaga mababaw lang. Mababaw lang po yung ano niya. Hindi parang nag-usakado pa. Isang ano pala, isang ganito, ano po sa Tagalog, isang dangkal.
Malaki pa yung ano, sobra ng dinugtong ni Papa Bits. Ayan, oh. Mga isang dangkal lang talaga. Hindi nga nag-isang dangkal. Ay, nako talaga. Huwag na lang. Talagang mababaw lang siya. At totoo yung sabi-sabi na hinukay po ito na katulad nito. Panahon ng tag-ulan, syempre tumutubig kagad yung ano, yung hinuhukay pag natapat sa tag-ulan na panahon. Pag natapat sa tag-init, talagang malalim na malalim. 20 feet? Ano ba yung 20 feet? Nahihiwagaan ako guys sa 20 feet na yan. Tingnan yung ano, yung nadugtong namin ni Papa Bits. Walang ni isang dangkal. Ganito ba? Dangkal ba yung sa Tagalog nito? Ano? Padikit? Padikit. Ay, mga ngadat tubig. May parang gapas pala. Sa ano, yung pangdikit. Yung Ay, namatagan. adidi. Boss? Yan pala yung kupling. Yung amoy ng pandikit guys, parang ano siya. Pang ano sa Petromax. Yan, mayroong parang gapas. Madikit po siya. Kabiro? Ano ngaran ini? Anong pangalan niyan? Solvent. Solvent. Yan, parang may gapas po siya. Asal siya. Pamabari. Ay, ano yan? Ang bigat ini. Sige. Oh my gosh. Ay, bigat. Sound? Ha? Ay, naiipit na ako. Biliwan? Tawan? Ah! Hindi rin mabari, hindi. Gusto mo doon? Pinutulan din dito, pinutulan. Ay! Sagad na po siya guys, sagad yung ano, yung tubo na inano namin. Try natin kung gumana. Saksak natin guys kung epektibo. Ay sus! Aw, yan. Ayan, nakahigop na po siya ng tubig. Ang ano lang po nito guys, pag masama yung buhangin. Kasi sinagad. 'Di ba? Pili ko bato. Bato? May bato sa ilalim. Bato mo
Pero parang malapit na po ito mapuno na drum. Kasi kanina pa po ako paagas ng paagas. Ngayon, ayan, diretso na po yung niya. Hindi na po yung parang umuugong. Yung namin na idagdag na tubo, hindi nag-isang dangkal. Parang ganito lang. Oh my gosh. Sabi 20 feet. No comment, guys. Yan, diretso na po yung niya. Parang humihina. Kasi kanina habang nagpapaagas ng tubig, tapos nagkakape, naisip na kung yung tubo sa Puso Negro at saka sa tubo sa motor, kung isa lang. Tinanong ko kay Papa Bits. Sabi niya hindi. So tiningnan ko kanina, hiwalay pala. Yun, sabi ko, ano kaya kung dugtungan natin? Kasi merong nagko-comment na dugtungan natin yung tubo. Na sa pagkakalam ko naman, yung tubo sa Puso Negro is isa lang. So yun, hiwalay pala. Tapos dinugtungan nga namin, wala naman mag-isang dangkal. Parang ganito lang po yung nadugtong namin. Pero ayan, parang diretso naman po yung tunog niya ng motor ng tubig. Hindi na po yung umuugong na humihina, lumalakas, humihina, lumalakas. Ngayon, diretso na. Hintayin lang natin kung mapuno yung drum natin. Kung mapuno, di success. Success yung ideya. At saka, kahit naman ganito lang yung ulan-ulan, inday-inday na ulan, ang importante, may tubig na umaano. Ano ba sa Tagalog yung nahihigop ng pailalim ng lupa. Kasi magdamag talaga yung ulan, pero hindi naman po malakas. Sana makapuno na po ako sa drum, makapuno. Kasi pag ganyan, patigil-tigil yung natin, pagpaandar ng motor, tapos pinipirsa po natin na makahigop. Ayan guys! Napuno na din sa wakas. Napuno na din. Ang saya-saya. Yan. Klarong-klaro guys na napuno. Thank you. Yun nga, pag pinipilit natin na paandarin yung motor, dalawa yung yung posible na mangyayari. Yung bill natin lalaki, siyempre kuryente, yung motor naman is masisira. So ayan, thank you po, napuno na din po yung drum namin. Parang lumuwag yung isipan natin at kalooban na nakapuno tayo sa drum ng tubig. Parang naririnig ko yung truck naman ng ng mineral water. Kasi Biyernes ngayon deliver ng schedule ng deliver ng mineral. Isang na lang po yung natira. Isang jug na lang. Sa isang linggo, 6 na jug. Isa talaga yung natitira. Baka parang naririnig ko na yung yung truck. Pero parang maaga pa. Kasi hapon yung pagde-deliver nila. Mga alas 3, alas 4. Yung maaga na deliveran nila is alas 2.
Maaga pa naman. Ano pa lang, alas 10:30 pa lang. Di pa yun mag-ano. Nasa ibang, ano pa yun, isang lugar. Tas yung ano pala, yung balikbayan box na hinintay namin, mga banda, kasi tumawag kagabi, mga alas 6, sabi nila, nandun sila sa Danau. Hindi po namin nasagot yung tawag nila, mga alas 8, hindi nasagot. Tapos nag-text, pagbalik na lang daw nila, idadaan, pagbalik na lang nila daw galing Bantayan. So Bantayan po yung ano nila, yung ruta. Pagbalik nila galing Bantayan, dadaan naman dito. Saka na yun madi-deliver yung balikbayan box. Malayo, iwan ko kung asan po yung Bantayan. Di ko alam, pero malimit ko madinig yan na Bantayan na lugar. Di ko alam yun kung saan. Kung malayo ba yan or malapit lang. Ngayon naman po, meron tayong ayusin dito sa mini sala namin. Kasi merong bagong dating na upuan. Cleopatra daw ito. Bagong deliver na ngayon lang po dumating. Hindi namin alam na mayroon palang pa-deliver dito. Kay mamawal nito order. So bali dito natin ilalagay. Nagsikip na po guys. Yung box po na nandito, pinasok ko doon sa kwarto. So dito natin ilalagay. Pinapagpawisan na po tayo guys. Yung dalawa naliligo, pinaligo ko na. Ayan, hindi po mabubuksan yung pintuan kung ganyan po yung lagay dyan sa Cleopatra. At hindi mabubuksan natin. Yan, ganyan lang po yung mabubuksan. Kung dito naman, parang mahati yung mahati yung pintuan ng dalawang kwarto. Try lang po natin i-try. Walang choice na doon ko ilagay itong upuan kasi konti lang po yung space na madadaanan ng kwarto. Paglabas, masok. Isang dangkal lang. So, inidiya ko, dito naman kung dito siya, hindi mabubuksan yung pinto. Tas, yan. Temporary, dyan ko lang muna nilagay. Okay na yan dyan. Para pag manonood sila ng projector, pwede na po mahiga. Dyan. Yan, yung dalawa mga bagong ligo. Yan ang sabi ng mama nila. Baka naman si Sia may daladalang matutulis, itusok-tusok dito. Yun na nga. Kasasabi ko lang. Tapos, inano na niya, kinakabitan niya yung balot. Balot lang naman. Ginaganito na niya, guys. Pinagsasabihan pa lang, hindi ko muna yan kukunin yung plastic. Baka may pa dyan ni si Mama Walin. Ilalagay yung cover. Kailangan may cover po yan. Yung cover na sitro para makita yung hitsura ng upuan. Pag nakita yan ni Tito Jing, sasabihin, sabi ko sa inyo, huwag kayong bili ng gamit kasi sisikip yung bahay natin. Yun lang naman. Kasi hilig nilang manood ng ng projector. Dito sila nahihiga. Floor mat lang po yan, tapos simento.
Naidiyahan ni Mama Walin yan. Nag-order po siya ng upuan na Cleopatra. Tapos ito po yung isa. Dito ko inilagay. Oy, itago nyo yan. Ano? Protector. Protector ba yan? Protector. Yung roller na parang half moon. Magagamit yan. Mga bagong guli. Papa Beats na ka. Numero 4 lang. Huli, hindi kulong. Miss lang si Papa Beats. Yan, si Papa Beats nyo. Umaano na naman yung tiyan, buyag. Natatawa siya sa sarili niya, guys. Umaano na naman po yung... Buntis na naman yung Papa Beats nyo. Anong sayo? Sina? Ako, mada. Yun, siya daw. Tapos kukuha yan ng soft drink, guys. Natatawa ako kagabi kasi nandun pa ako sa likod, nagtambay. Tapos naglagay pa ako ng soft drink sa ref. Yung soft drink ko sa ref is natatandaan ko. Tapos kagabi pagbukas ko lang ng isa. Sabi ko, kumuha nga ng ano? Sabi niya sa akin. Sabi ko, kuno sa'yo ilista. Pero hindi po siya nagpaalam sa akin. Kumuha lang. O, ano ang sa inyo? Press cracker. Dua. Press cracker. Asan na yan? Ini. Oo. Dua at mintos. Siya. Ano? 2 mintos. Mintos. Nung color? Ito. Ini? Tapos nandun siya sa sa likod. Duduyan. Charge to experience, guys. Bantayan nga di. Malakatat. So, hapon na po. Pupunta muna kami ni Papa Beats ng merkado. Yan, nakaligo na po tayo, guys, na walang kapagod-pagod. Dahil, na-okay na po yung natin, source ng tubig. Successful po yung pagdugtong ng tubo na nalaman natin kung ano kalalim. Thank you po sa nag-suggest na dugtungan. Pero, ang akala ko lang kasi, yung tubo at saka sa Poso Negro ay isa. Yun pala is hiwalay. So, ayun na. Ayos namin na ni Papa Beats. Diretso na po yung tunog ng motor ng tubig. Hindi na tayo mamumroblema. Na yun lang sana, umulan po siya kahit hindi malakas, kahit pareho lang kagabi na magdamag, yung kaulan lang po na inday-inday. Ayan, alis muna kami ni Papa Beats. Sisansan muna yung papagbantayin natin ng tindahan. Tapos yung motor namin is nandoon sa labas kasi hindi napasok kanina dahil nga maputik. At ayan, nakatulog si Sia, na si Papa Beats naman is nandun na sa labas. Ayan, naghahanap siya kung saan siya dadaan. Akala ko si Shaira nakalabas. Ibang aso pala.
Medyo nagpakita yung araw. So ayun po, thank you po na nagkaroon na po tayo ng tubig na hindi na natin, pero hindi pa rin po tayo maging kampante dahil yung ulan is ganun lang, pabugso-bugso. Baka naman uminit ng mga ilang linggo, yun, maubusan na naman po ng tubig yung namin, source. Pero parang sagad na yung tubo. Baka siguro hindi na yan maging problema. Pero kung ulan lang, katulad ng kagabi magdamag, hindi din magiging problema. Iniwan yung cellphone ng mga bata, oh. Agoy. Pinaglaruan, iniwanan dito. Kung mayroong nakakita, tudas. Nagagamit pa to. Yung kulang lang nito is yung yung charger. Dahil hindi umaano yung hindi gumagana yung saksakan. Son, diyan na si Sansan. So punta muna kami ng merkado ni Papa Beats. Ayan, tapos na po kami ni Papa Beats mamili. Tas dali-dali po kami uuwi na dahil yan, maitim na po yung kalangitan. Let's go guys, uwi na po kami. Bali, shortcut na lang po kami.